bago natin ito pag-uusapan, tulungan nyo po ako na i-like at saka i-share itong ating live, itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo. Okay? Kung mag-subscribe kayo, updated kayo lagi sa ating mga opinion, sa mga balita, okay? And yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung nagla-live na ang Donmar TV o kung meron tayong breaking news na ina-upload, okay? Importanteng mag-subscribe, sabay-sabay, 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Ito bago ito nasabi ni former President Duterte, napansin siguro ni Tatay Digong na ang taong bayan po mismo ang saksi na mabagal po ang aksyon ni Bongbong Marcos sa mga problema ng ating bansa. Totoo naman Sobrang bagal. Yan ang sabi ni Tatay Digong. Ayan, panoorin po natin. Formal nang sinimula ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban ang kampanya para sa 2025 midterm elections. Inendorso ni former President Rodrigo Duterte ang siyam na pambato ng partido para sa Senado. Kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede nating gawin na makatulong sa atin mailagay dyan sa Senado. Di ba? Tama. Buti pa si former President Duterte. Yan ang dapat nating pag-usapan. Hindi yung pupunta ka doon sa podium, Bongbong Marcos, at babanatan mo itong PDP. Hindi yan. Pag-usapan natin ang problema ng Pilipinas. Kung paano natin ito susolusyonan. Si Bongbong Marcos, ang ginawa niya, siya yung unang bumanat dito sa PDP. Hindi po ganyan ang ugali mo dati, Bongbong Marcos. Hindi ka nang aaway ng mga kalaban dati. Bakit ganyan ka na ngayon? Bakit ganyan ka? Ay, nako. Ay, nako. Bakit nagbago ka talaga, Bongbong Marcos? Akala namin ang bait-bait mo. Yun pala, ikaw na ngayon ang bumabana? Ay, nako. My God, I hate drugs talaga. I hate drugs. I hate drugs. I hate drugs. Para paski batas na lang ang habulin natin or a policy that is enunciated by Congress. Yan ang mautak na leader. Ang pag-usapan po natin, paano natin palalaguin ang bansa, paano natin tulungan ang ating bayan. Pero si Bangag, wala talaga. Particularly about the drug problem. Correct. Isa pa yan. Pag-usapan natin. Paano yan? Former President Duterte, Tatay Digong, hindi niya pwedeng pag-usapan yung drug problem natin. Kasi siya mismo problem. May problema siya dyan. And itong ekonomiya. Yan ang dapat pag-usapan, yung ekonomiya natin. Ayaw rin niyang pag-usapan ang ekonomiya kasi wala. Hindi niya ma-explain na bakit nagbibenta ng gold. Mahilig talaga sa gold. Yan ang gustong malaman ng taong bayan Bakit nagbenta ng malaking amount of gold ang bansang Pilipinas? Hindi nila masagot-sagot. Bakit? Isa yun. Dapat pag-usapan natin yun kasi economy, we're talking here about the economy of the Philippines. 'Di ba? Hindi yung babanat ka, bili ng suka. Corny mo. Sabay ng proclamation rally, pinunta ng dating Pangulo ang pamamalakad ni President Bongbong Marcos Jr. sa administrasyon. Maraming issues
Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. No, it's not that easy. Alam niyo, sa totoo lang, very humble ka talaga, Mr. President. Sabi niya, kung tayo ang nandyan sa Malacanang, hindi ko namin sinabi na kaya natin. Pero sa totoo lang, kaya mo naman, Mr. President. Look at, Mr. President, 6 years kang nanunungkulan, pero ang dami mo nang nagawa. Ha? Hangang-hanga po kami sa iyo, Tatay Digong. Pero, ano ginawa ni Tatay Digong? Humble pa rin magsalita, di ba? Hindi mayabang. Hindi kagaya ng isa dyan. Walang ginawa, divert na lang kasi kahit isang big ticket projects, walang mapagmayabang. Walang mapagmayabang. See, I have been there, but the guy is simply taking his time to come up with the solution of the problem. Ilan sa mga tinukoy na problema ni Duterte ay ang mataas na presyo ng pagkain, pangunahin na ang bigas. Gayon din ang kaayusan sa mga komunidad. So nasaan na yung 20 pesos per kilo na bigas? Nasaan na yun? Hoy, Bongbong Marcos, matatapos na lang yung termino mo. Ang presyo ng bigas sobrang mahal. Akala namin aabot ng 25 o 30 pesos man lang. Nung panahon ni Tatay Digong, 40 pesos yung bigas. Ngayon, bakit umabot na ng 70 pesos? Nasabi mo 20. Utot mo. Budol pa more. Budol pa more. Nadulot na rin anya ng paglaganap ng paggamit ng iligal na droga kung saan muli rin niyang iniugnay dito si PBBM. Binanata naman ng mga kandidato ng PDP laban ang batikos ni Pangulong Marcos sa oposisyon. Partikular na ito sa sinabi ni PBBM na may ibang bumili lang ng suka ngunit pag-uwian niya ay politika. Wala, proud kami maging team suka. Di ba? Sa mga kababayan natin na nagbibenta ng suka, we are proud of you. Hindi po natin ikakahiya yung magbibenta ng suka. Ang nakakahiya po yung mga team na isinusuka ng taong bayan. Yun. Una, buwelta ng re-electionist na si Senador Ronald Bato de la Rosa, kaya nila tinitira ang oposisyon. Itong si Bongbong Marcos, nilait-lait mo pa yung mga pobre nating mga kababayan? Bakit, Bongbong Marcos? Ikakahiya mo yung nagbebenta ng suka? Ikakahiya mo? Ang kakapal mo ng mukha mo talaga? In-small time mo pa yung mga Pilipino? Di ba? Pupunta na lang ako doon sa mga nagbibenta ng suka, sa totoo lang, kaysa isang taong sinungaling. Kung saan kasama pa nila mismo ang Pangulo ng Bansa ay dahil baka takot sila sa kalaban. Hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador. Correct. Palakpakan kay Senator Bato. Ito yung tunay. Ito yung tunay na may malasakit sa tao. In-appreciate pa yun niya yung mga nagbibenta ng suka. Di ba? Ito yung tamang iboto natin. Di kagaya ng iba dyan. Di ba? Nang lalait yun panlalait yun. Ako'y nagtitinda ng suka, pero nakapag-masteral degree ako. Doktor of... Pahiya ka ngayon, Bongbong Marcos. Pahiya ka ngayon. Pahiya ka ngayon. Pahiya ka ngayon. Buweset kang tao ka. Filosofi ako. Naging chief PNP pa ako. At ngayon, naging senador pa. Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang tsansa nyo na magiging senador. Tama. Binigyan din naman ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez ang war on corruptions na kanyang pinamumunuan kung saan nilabanan niya anya ang mga ito noong siya ay nasa Malacanang pa sa ilalim ni PBBM. Sinasalaula tayo ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Maraming nagsalita bago sa akin at nababanggit ang salitang suka. Alam ho ninyo, ang suka ang kalaban ng tanso.
Correct. Ang suka ang kalaban ng pekeng ginto. Correct. Yeah? Grabe. Kaya pala, itong si Bongbong Marcos may galit sa mga nagbibenta ng suka. Kasi si Bongbong Marcos, peke na ginto. Oh. Bakit nating nasabi na peke na ginto? Bakit inahalin tulad ni Attorney Vic Rodriguez si Bongbong Marcos sa peke na ginto? Bakit mo hinantulad? Kasi po, ang peke na gold, maganda tingnan, di ba? Maganda tingnan. Pero sa loob, peke pala, plastic. Yan ang ugali ni Bongbong Marcos. Di ba? Oh. Bigyan ko kayo ng example. Nung panahon ng kampanya sa 2022, naaakit po tayo dahil Marcos itong si Bongbong. Naaakit tayo sa kanyang mga pangako. Naaakit tayo sa 20 pesos per kilo na bigas. Pero yun pala hindi totoo. Peke nga na tao. Peke na tao si Bongbong Marcos. Kaya inihalin tulad siya na peking gold. Peking ginto. Tanso ka, Bongbong Marcos. Kaya galit ka sa mga nagbibenta ng suka. We are proud. Ako na DDS vlogger at ang PDP Laban, proud kami na Team Suka kami. Ikakahiya po namin ang Team Isinisuka. Deserve. Kabilang pa sa mga pambato ng PDP laban sa Senado ay sina re-electionist Senator Christopher Bongo at Sagip Party List Representative Rodante Ayan, go for Marcoleta. Attorney Vic Rodriguez, iboto natin yan, Marcoleta. Gayon din sina former Presidential Advisor Attorney Raul Lambino, dating Commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission na si Attorney J.V. Hinlo, musician Attorney Jimmy Bondoc, religious leader Apollo Quiboloy at aktor na si Philip Salvador. Asher Cadapan Jr. Di ba? So, tama. Grabe. Itong PDP laban, sobrang mga matatalino po ang mga magiging future senator natin. Palakpakan. Mga matatalino. Totoo lang. Always remind dito po sa Donmar TV, tulungan po natin ang PDP laban. Okay? Yung mga nandito po na mga audience natin, sabihin nyo sa mga kamag-anak ninyo na i-educate natin kung ano yung tama na iboto natin. The right kind of candidate. Okay? Huwag po tayong magpabudol. Nabudol na po tayo sa 2022. Ngayong 2025 po, huwag po tayong magpabudol dito sa mga peking ginto. Okay? Huwag po tayong magpapabudol. Reminder yan, reminder, huwag magpapabudol. Okay? Don't must be dead, don't must be dead. You must be dead, I'm gone. Don't must be dead, don't must be dead. Must be dead. Si Don Man, dito na laging nakaabang. Hatid ang balita mula umaga hanggang gabi. Politika sa Pinas, bawat galaw na susubaybayan. Kasama ka sa kwento ng bayan, laging may say-say. Laging updated sa kwento politika. Si Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV para sa bayan talaga. Senado, Kongreso, Malacanang at Kalsada. Bawat usapin, sinisilip niya ng tama. Ang totoo at walang bias ang kanyang dala. Para sa Pilipino, bawat kwento'y may halaga. Laging updated sa kwento politika.
bayan talaga. Kung gusto mo ng balita, dito ka tumutok. Walang kasinungalingan dapat at walang halong usok. Si Don Marang gabay mo sa katotohanan. Bawat balitang dala sa bayan na talaan. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Marang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV para sa bayan talaga. Don Mar TV ang iyong kakampi sa balita. Tunay na serbisyo sa bayan, nakatuon ang mata. Kaya't mag-subscribe na para lagi kang una. Sa kwentong politika ni Don Mar TV tayo magkakaisa.